In just 6 moves, nag-resign po yung kalaban ko na Grandmaster. Nakakabigla, di ba? Pumasok po kasi siya sa isang opening trap na ituturo ko sa video na to. Ang gawin po natin, panoorin nyo po yung laban ko mismo during live streaming, paano siya na-trap, and then after that, I will explain yung mga idea, yung mga dapat gawin just in case yung kalaban nyo hindi pumasok sa opening trap na sinetap natin. Ano pang hihintay natin? Simulan na po natin. Enjoy! Mouse Slip Coach! Ayan, GM! Ay, naku, GM kalaban natin. Mirman! Si Grandmaster, walang pangalan. Tiraan natin na sacrifice pag GM. Hanip na yan, ah. Aba! Depensa. Tulak. Ay, putik, may ganito. Napakain ko Queen Cow! Oh my gosh! Napakain ko sa GM yung Queen Cow! Nag-resign! Nagpakain ako ng Queen, nag-resign! Alam niyo bakit siya nag-resign? Gusto niya ipaliwanag ko. Ha? Gusto niya ipaliwanag ko. Na-realize niya, pogi kalaban niya. Hindi. Pag kinapture niya po kasi yung Reyna, check. Ihaharang niya yan. Check again. Pagkapunta niya doon, check again. Capture dito. Capture muna sa Bishop. Yung Tore nilalagnat. Chalap-chalap. Ang tanong, balik natin. Eh coach, nung kinain mo yan, bakit di niya nalang bawiin muna? Eh deliver yung Bishop. O, di ba? Ayos ba? Ba't ganun yung mga GM na kalaman ko? Natatrap ng simple. Grabe ba? Anyway, may chamba talaga. Ang bilis nun. 6 moves lang. Sobrang saya ko dun kasi bihirang mangyari na isang malakas na Grandmaster na trap. Yung Grandmaster po na nakalaban natin ay si Kan Emre. Isa pong malakas na Turkish Grandmaster na kung saan, no, nung nakaraang World Cup, kung hindi po ako nagkakamali, nakalaban niya po si Wesley So, tapos nauwi po sa maraming tabla. Nagkataluhan nga lang po sila sa Blitz tiebreak po ata eh. Tabla yung standard sa Rapid. So malakas na GM, nahuhulog pa rin sa mga opening trap, di ba? Ang gawin po natin ngayon, analyze natin. Okay? So, ang ginawa ko po ay E4 na sinagot niya po ng Sicilian. At sa Sicilian po, may mga tiradang tinatawag na anti-Sicilian eh. Isa po dyan yung tinira ko, yan po yung D4. Yan po yung tinatawag nilang Mora Gambit. Yung isa po yung C3, yan po yung Sicilian Alapin. At meron din po yung Knight C3. The intention is to go F4, tapos Knight doon, yan yung Grand Prix. At may isa pa, hindi ito masyadong popular, pero cute din po ito, yung B4, yun po yung wing gambit na tinatawag. Okay? So, ang nangyari po sa laban namin ay nag-D4 po ako, Mora Gambit, na kung saan tinirahan niya lang po ng D6. Yung D6 po na yan, medyo kakaiba po sa Mora Gambit yan, no? Ang gusto niya pong mangyari, magpunta kami ng endgame na hindi ko ginawa eh. Gusto niya po, i-takes ko po yan, takes. And then kung kakapturing ko, takes, ayan, endgame. Ako, ayoko ng endgame kasi mas sanay ako, may queen sa board. Kaya ang ginawa ko, instead of taking, dinipensahan ko ng C3 na na-transpose po sa Sicilian Alapin. Yan po yung Sicilian Alapin. Actually, mas kabisado ko yan kesa sa Mora Gambit. Kasi ito, tinitira ko yan sa tournament. Yung Mora Gambit kasi, pang ano ko lang po yan, pang blitz. Ngayon, ano bang mangyayari, coach, pag kinapture? Ano ba ang idea ng Mora Gambit? Ang Mora Gambit idea po ay nagbibigay po yan ng pawn, kaya Gambit eh. Ayan, magsi-C3 po ulit. Pagka takes, knight takes. Kung titingnan nyo po, 1 pawn down ng white, pero may development na po siya.
Okay? So, ang kadalasang ginagawa po dyan, nagdi-D6 para po hindi makatulak. Kasi kung mag-develop ka agad ng knight, makakatulak. Yung iba po, na knight C6, pwede din. Anyway, kahit anong unahin niya, ito ang setup ng white. Magna-knight F3, tapos magna-knight C6, tapos magbi-bishop C4. Yan lagi ang setup ng white. Ang pinakaplano, magka-castling. Tandaan, 1 pawn down po ang puti. Pero ano bang gagawin? Well, dito po sa posisyon na ito, ang linya po dito is A6 talaga. Just in case lang, magkamali yung kalaban nyo, tumira po siya ng knight F6 kasi basic development, diba? Meron po kasing tirang E5 dyan. Anong meron? Libre yan. Kakainin and then may capture doon. Na hindi mo po makapture ng king dahil may bishop takes or even knight g5 eh. So, ang ginagawa dyan, knight takes yung babawi. Ano ngayon, di ba? Pag kinapture mo to, lamang pa rin naman ng pawn yung black. Kaso, hindi naman kakapturein yan eh. Hindi babawiin, magkakaroon po ng knight d5 with the idea of knight c7 na kung saan pag dinefensahan mo ng knight e6, pwedeng i-takes lang, tapos ganun. Check pa rin. Ang best move ka nga po dito is rook b8, pero ito pong tirang ito ay lamang na kahit papano sa side ng white. Kahit na 2 pawns down pa siya. Ayan. So, lamang na daw po yan. Ayan, lagay natin yung opening bar. Di pa na opening bar, evaluation bar. Di ko pala nailagay. Ayan. So, yan daw po ay lamang na. Ang gagawin mo lang, magte-takes ka dito with the threat of checkmate. Ayun po yung mga threat. Tapos may mga kain din dito. So, yung king hindi safe. Mababayo mo pa yung mga pawns. So, ibalik lang po natin. Kaya hindi po tinitira agad yung early knight F6. Ang ginagawa nila is A6. Pagka A6, ayan na, mag-castling ka na, saka po sila magna-knight to F6. What's the difference? Di ba? Pwede pa rin itulak. Ang malaking pinagkaiba po, dahil sa A6, wala po yung knight going to B5. Kaya yan yung linya. So, pag pumasok po sa linya na ganyan, ang pinaka-next idea niyan is magpipin dito. By the way, coach, ibalik ko lang ng konti. Ano? Coach, ba't hindi mo na siya nagpin? May tricks po dyan. May capture ka dito. Pagka-takes, may check na ganun. Tapos makakain mo yung bishop. So, lamang po yan agad sa puti. Winning na po ang puti dyan. Kaya ang ginagawa po talaga, nagna-knight F6 muna. At ngayon, pwede na po yung bishop G4 kasi the knight is defending the bishop. Kaya ang ginagawa po dyan, kadalasan nag-H3 para po hindi makapin. At ito na mangyayari, magno-normal development E6. Ikaw, ilalagay mo yung reyna mo dito sa E2, bishop E7, and then rook T1. And this is the most common line dito sa Mora Gambit. Kung titingnan nyo po, 1 pawn down ang puti, no? Pero later on, he can put a lot of pressure sa D6. Ganun po yung kadalasan ginagawa niyan. Ayan, mga ganun linya. So, yan po yung pinaka-idea. Not just that, yung rook d1 may threat na po na ganun. Kaya ginagawa dyan, queen c7 eh. Tapos, pagka queen c7, mag-bishop f4, magka-castling ka na, and then rook ac1. Ayan yung common. So, try mo itong asarin dyan kasi magpupush ka ng pawn. Ayan, mga ganyan. O, tapos, open yung file. So, 1 pawn down ka, pero maganda yung posisyon ng mga pyesa mo. Sa kanya, natutulog pa, especially yung bishop, diba? Ayun. So, yan lang po yung pinaka-idea ng Mora Gambit. Pero balik po tayo sa pinaka-nangyari po sa laro kasi yung kalaban po natin, hindi nga po tinakes, di ba? So, pagka E4, nag-C5. Pagka D4, nag-D6 lang. Na sinagot ko ng C3. Ayun. So, yan po yung tinatawag nilang Sicilian Alapin na. So, ang Sicilian Alapin, ang common po dito talaga, kinakapture yan eh. Pero yung kalaban ko kasi nag-knight to c6 na sinagot natin ng knight to f3. Pagka knight f3, yung pinakamaling tinira niya is nag-bishop to g4. Kasi after bishop g4, lamang na po dito ang white kasi nga may d5. Ayan. At after d5, di ba tumalon po siya sa knight e5? Yan po yung pinakamali kasi one piece down. Dahil nga may capture at pagka takes, kahit po i-takes mo yung queen, may check, ganon, di ba? Pinakita ko yan sa live games. Tapos, pag nag-pawn takes naman, libre to, no? So, ibalik ko po, no? May tira kasi siya dito na hindi pa mabilis matatalo. Do lalamang talaga yung white, yung po yung bumalik lang. Or, ibalik natin, yung kumapture ka lang dito.
Ayan. Yung iba po talaga kumakapture na dyan eh. Ngayon, pagka takes, magna knight e5 ka, hitting the queen. Ngayon, tatakbo lang po yan. Kahit saan mo actually takbo, basta safe. Pwede po dito, pwede dito, pwede dito. So, ang pinaka number one engine move is queen e2. Ang idea po is tutulakan mo, check ka doon. May mga ganun pong play. Ayan. Tapos, kung makikita nyo, may pair of bishops. Malakas po yung center. Kaya lamang po yan sa white. Tingnan nyo, namuti yung bar. Okay? So, balik po natin. Yan po ang pinaka-best. Just in case lang nakainin. Anyway, punta po ulit tayo dito kasi mali nga yung bishop g4 eh. Paano kung hindi nagkamali, tumira ng tama? Like for example, ito kasi ang pinakatama po dito is kainin mo lang. So, pagka takes capture, tapos knight f6, hitting the pawn. Yun ang pinakatama eh. Ngayon, pagka knight f6 hitting the pawn, depensa. Ayun. At tanong, coach, pwede na ba siya mag-pin? Pwede na ba? Hindi pa rin. Kasi ganun pa rin yan. May d5 pa rin. O, pagka d5, talong ka dito, capture. O, pag kinapture mo to, may check. O, winning na naman. Kasi one piece up po ang kakalabasan yan. Ayan, pag kinapture mo to, takes. O, diba? One piece up. Kaya hindi pa rin pwede. Well, hindi naman completely losing unlike nung nakaraan na kung saan pag knight takes e5 mo panalo ka. Dito, pwede pa siya mag-pawn takes. Ayan, instead of taking the queen kasi depensado yung knight. Pero lamang po ito after queen b3 na. Ay, yun o. Kasi kung titingnan nyo, weak po ito. O, paano mo didepensahan? Paano mo didepensahan? With this, wala, itirahan ka lang po ng at ikabungbong na bishop e3 with the idea of putting pressure. So, pag tinulak mo yan para sana madepensahan, tirahan ka lang ng mga simpleng, kahit nga po daw f3 lang eh. Tapos atras, di ba? At pagka atras, bishop b6, ipit na ipit po eh. Ayan oh. Tapos rook c1. Oh, halos makulong yung reyna. Di ba? Ang hirap ng posisyon. So, talagang lalamang kasi nga, medyo delayed at may ipit, may weakness po sa queen side. Kaya balik po tayo doon. Alright? Kaya nga, ang bishop g5 talagang hindi tinitira, hindi discourage. Ang tamang tira po dito, meron pong tatlo akong madalas na nakikita. Una po, yung e6 lang. Pangalawa, yung g6 lang. Okay? So, pag nag-e6 lang po siya, intending to go bishop e7 castling, ikaw normal development ka lang din. Tandaan, pag nag-e6, ilagay lang po yung bishop dito. Develop siya, mag-castling ka lang. Magka-castling din siya, and then play something like queen e2. Anong idea niyan? Ang mga gusto kong idea niyan later on. Like example, develop ka, tapos mga rook lang dito. Yung idea niya na matutulak, tapos ilalagay mo yung queen mo dito, may mating ganun. So, eto pong position na ito is very much playable for the side of white kasi ang lakas ng center. At kung titingnan nyo, clearly better daw for white, sabi ng engine eh. So, lamang ka sa development, lamang ka sa control sa center. So, eto, kahit hindi siya na-trap, at least playable yung na-reach mo na middle game. Alright, so yan po pag nag-E6. Meron po yung nag-G6, pasukin lang po natin ng konti yung nag-G6, no? Pag nag-G6 naman, dito niya po dadalhin yung bishop. Ang sinasuggest ko po dito, pag in-early niya yung G6, tumira ka na agad ng D5. Anong meron? You're hitting the knight. Na pag tumalon sa E5, capturein mo. Bakit mo gustong gawin yan? Para pagdating ng bishop dito, barado siya. Ayan. So, ang tanong, coach, paano naman pag umatras? Oh, at least underdeveloped siya. Ikaw, pwede kang tumalon agad ng bishop knight d4 dito. Pero ang sinasuggest ko dito, normal development lang eh. Pwede ka siguro mag-ano lang, bishop f4, bishop e3, kahit saan dito, I think it's fine. Pero ang engine po, ang sinasuggest talaga is knight d4. Medyo aggressive yung play. I think the reason is this. Ayaw niya pong may mapuntahan yung bishop. Ayaw niya magpapin. No? So, let's say bishop g7, bishop e2. O, di ba? Walang mapuntahan yung bishop. Ang lalim ng engine eh. Ayan, no? Tapos kahit castling lang. So, paano siya magdi-develop ngayon? Ang hirap. No? Pag ginalaw mo kasi ito dito, matatakpan yung bishop. Pero wala siyang magawa eh. Baka yan yung gagawin niya. And then bishop e3. As you can see, pagkatira mo mamaya ng f4, yan, lakas ng sentro. Or if you don't want f4, medyo conservative ka, pwede din f3. Tapos, eto po yung play. Queen ka dito, babasagin mo yan. O ipapalit mo yung bishop, tapos rook open file. Ayan o, yung bishop niya po walang magandang sword. Kasi kahit tumaan siya dito, walang pupuntahan eh. O, walang pupuntahan.
Yan ang nagiging problema ng white later on, or ng black I mean. Anyway, yun po yung mga dapat nyo na gawin. Ngayon, balik lang po ako sa pinaka-simula, no? Sa pinaka-simula. Sa pinakasimula kasi, ayan, so pagka D4, nagtira po siya ng D6 and then dito, ayun. Meron din po kasi linya dito na wala nang knight C6, kundi ka-capturein po agad very early in the game. And then magna-knight lang po dito, hitting the pawn, and then you defend. So walang knight C6. Ito po ay halos pareho lang. Halos pareho lang din. So, pagkatira po ng knight c3, mag-g6 siya, ganun din, tulad ng kanina. And then, eventually, magna-knight c6 din siya. So, ganun din po yung mangyayari. Pag nag-e6 siya, ganun pa rin. Di ba? Ganyan yung develop natin pag nag-e6, bishop d3 castling. So, hindi ganun kahirap laruin ito. Ang point lang po kasi ng ganitong may c3, d4 is to make sure na dalawa yung center pawn pag kinapture yung d4. Ayan. So, may ipapakita pa akong isa. Very interesting din po itong linyang ito. Ayan. So, dito, knight c6. Ngayon, nag-takes po agad. Pagka knight f3, nag-takes agad. Kinapture mo, and then nag-bishop siya dito. Baka kasi mangyari sa inyo eh. Ngayon, pagka bishop dyan, ikaw po ay d5. No? Interesting kasi ito, kaya ipapakita ko lang. Nangyari na kasi ito sa akin before when I was young. So, pagka knight e5, di ba? Halos pareho na nangyari. Yes, takes. Ang pinagkaiba po niyan, ganito. Kasi kanina hindi kinapture yung d4, may pawn sa c3. Tama ba? Ngayon wala. Kaya pagka takes, mag-check yan sa may a5. Pag ikaw nag-normal development, o blocking the check, yari ka. Diba? Pag hinarang mo naman yung queen mo, capture yan, and then takes, hindi mo makain to. Kaya ang tira po dyan is bishop d2. Huwag mong iiwas yung queen mo, kumounter ka sa reyna niya. So ngayon, tingnan nyo ang nangyayari. Atakado reyna, atakado po yung kanyang bishop. So pag umiwas yung reyna, kain dito, dalawang pyesa lamang mo. Kaya mapipilitan po yan, capture sa reyna, and then pagka takes dya, syempre babawi ka. Tapos in case natikman niya to, mate po. Ayun. At kung hindi niya mantikman, makakain mo to, completely winning pa rin for the side of white. Ayun. So, okay ba? Yung opening trap na yon, interesting, di ba? Pwede nyo pong magamit yan. Kung sakali, subukan nyo. Tapos, kung gusto nyo matuto pa na ibang linya about this opening, madalas kong ginagamit yan pag naglalaro ako ng Blitz. Manood na kayo na live streaming ko. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Sana po may natutunan kayo kahit papano. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Salamat po ulit. God bless. Bye-bye.